atong opening salvo, yan, as usual, nag-start pag misa. Salamat sa atong patron sa matag og mo si San Antonio de Padua, kay ang atong pag-celebrate Murasak actually is thanksgiving for the abundance given to the farmers. Kay ang atong lungsod murag our main industry is agriculture. So September harvest month, so nag-start ang atong Himurasak Festival. During the kick-off, we have the first, I think that was the longest parade I ever seen diri sa Matag-Ub. Gaas kayo, all sectors, all from including the CSOs and other sectors nag participate sila at gi-ablihan ang atong hub food and bazaar diya sa atong terminal sa Matag-Ub. Natagibutang diya ang hub food and bazaar, which is makita nato diha unsa ang mga produkto nga makita nato sa Matag-Ub, mga pagkaon nga pwede nato ma-offer dali sa Matag-Ub ug sa mga bisita. Last Sunday we had the laro ng lahi. Itong mga kasagaran duwa nato sa una sa mga bata-bata nga wa na kayo duwa sa mga bata karon. May palosibo, may karang, dali do na patay lumba sa putput, pahinayay sa lumba hinay ang tawag nato niya, na instead of kinsay makauna ang mudaw kung kinsa ang maulhi kanang motorsiklo. We choose to celebrate the 1 month-long celebration every weekends, Friday, Saturday, and Sunday. So sa second week nato kagahapon gipaila nato or gipakita nato ang atong mga candidates for Ginoo and Binibining Himurasak, so kagabi. Then we had also our awarding for those stakeholders, mga individuals who had contributed our events, year-round events like mga fiesta, mga celebration nato diri sa Matag-Ub diin. Doon yung mga individuals and also group sectors nga naghatag sa ilang suporta like DepEd, mga CSOs. So ato sila gagabi gipasalamatan. Ang basura di ay dili sa tanan panahon way gamit. So doon ay mga panahon nga ang basura mahimo nato ni siya nga wearable things for fashion modeling. So daghan kayo ang nalingaw. Then ang mga pagkaon sa atong hub food and bazaar, ubos sa iyo pa, hurot na, even the drinks. So today ang ato pud gihimo doon na po tayo sports feast. So sa mga bata, ganina buntag sa iyo pa lang, daghan na kayo ang naadiri para muuban, mga sports enthusiast, ang atong mga bata nga mahiligon sa sports, itagaan nato sila time nga naay mga workshop nga gihimo from different coaches like tennis, table tennis, napaganitay ballet, kanang ballet dance, naapatay lawn tennis, uban pa nga mga sports. And also we included the weightlifting and powerlifting. Knowing usa sa mga world champions in powerlifting is from Matag-Ub. So we continue to teach our youth and the children to get involved also in sports. Nakita na ko ang atong Matag-Ub nga like pag-abot na ko diri tulog karon medyo naghinay-hinay na taog pakita nga ang Matag-Ubanon doon ay mapakita po sa mga tao nga umusuroy ka diri naasad kay mahimo nga mga events. So we still have 2 weeks to go, and on our culmination we're going to have this festival contest, the Murasak Festival Contest, and also the Ginoo at Binibining Himurasak 2023. Then also we will be having motocross competition in our here in Matag-Ub. So daghan lang nagkadalain pa nato ng mga events sa umaabot pa ng mga adlaw. And during night time, kung suri ka sa atong park,
manihapon ka na ata dihay tawag nila whatever this one ganun pwede ka mong kanta, yeah, you will entertain customer ka, then still you could sing, pwede ka mag video kay diha sa atong food bazaar. Doon na tayo mo on nga eat all you can, but it's not food o mga kuan nga mga cuisine, but fruits. Since our Himorasat event is harvest and September is the month of harvest, and knowing ang atong harvest karon sa Matag is really very abundant. Daghan kayo ang kuano ang atong rambutan, lansones diri sa Matag karon barato na lang kayo gani tag 20 na lang ang kilo. Then tungod na sa kadaghan ang atong mga durian and other fruits, daghan abunda gid ang ani. So we decided with the team with my Himorasat Execom, we decided to have this eat all you can. You just pay 100 pesos, you get in, then you will eat anything you see inside the place. Murag ang usa ka kali isirado ni nato, then naa dito ang tanan nga mga prutas, and some of the fruits are we will not buy it, but instead this is given by some of them Tagubanon who had their good harvest. So mainly every barangays they already promised to donate some fruits for this event. Then the whatever proceeds we're going to have, this is we're going to use this one for our projects in Matag-o, which is the conservation of the environment. Actually, one of our activities during the kick-off was the tree planting that we did in Malasarte. In just 3 days, we were able to plant like 8,500 trees, and this program is in continuation with the project of the Office of the Vice President, Inday Sara Duterte. So naay project si Inday Sara diri nga gihimo, which is ang iyang to plant 1 million trees during her time being the Vice President of the Philippines. And also the Matag-Ubanon, we also have this project to make Matag green again. Since I started my office in Matagog, I'm proud to say that we were able to plant not less than 15,000 trees already. We have this program, the Rice Derby program, and this is also the highlight of our Himorasat Festival. Katong mga nag-produce og mga anything magamit sa mga mga farmers, rice farmers. Ug karon maybe sa atong culmination like this September 13 and 14 ato makita who among those suppliers ko nga makapakita sila sa maayo nila nga produkto. Kay usa sa atong gihimo karon og program sa atong DA nga how to improve the yield of our farmers. Kay labi na we have this ongoing national problem. Ang Matag-og karon, we are focusing on our plans for the protection of the environment, and also not only for the protection of the environment, ato pud gi-focus karon ang pag himo sa ato lungsod nga ang ekonomiya niya musaka, then ug atong tan-awon ang atong Matag, ang atong lungsod. We are very dependent on the national allocation. Ang atong resources is ang allocation lang from the NTA. So what we are trying to do now is gipaniguro nato nga dunay income ang lungsod sa Matagog. So we are also trying to focus on tourism.
nag-focus na karon sa turismo aron mo income dunay moabot nga extra nga sa atong panudlanan sa matag maka-start na ta maybe by next year. Mag-abli na ang uban sa atong mga giplanuhan nga mga butangan o tourist destination like ang atong San Vicente nga mga mga caves, ang nasa bulak ng mga caves, din ang atong Bundari Peak which we had already started the development of this area para maka-invite niyo mga tourists din makadala po niyo income sa atong lungsod. Then we could provide also good services to the Matagubanon. So dili lang in terms of tourism also at i-improve ang atong transport system diri sa Matagub so that the government, the local government unit will have this income para madugam sa atong income sa lungsod. So ang atong ESB, the LGU department heads, ako storya mi permi, nagplano mi permi ug unsay atong pwede pa nga ma-improve nato sa lungsod sa Matagub para masinso ug malambo ang atong lungsod sa umaabot. So aduna tay daghan mga plano but knowing ang atong resources is ubos gud kayo, we cannot provide instant like infrastructure projects for the people, for the Matagubanon, but we are trying to find ways of unsaon natong ang atong lungsod medyo improve, and we are also outsourcing funds from the national agencies, higher government agencies para makatabang sa atong lungsod sa Matagub.